makabuluhan. Lalong-lalo na kung tamang fear lang, yung sapat na fear lang para hindi tayo maging mayabang at upang mas maramdaman natin, mas i-acknowledge natin, mas aminin natin ng Diyos ay kailangan natin. Sinasabi, mga dalubhasa sa Biblia, na 365 times, ulit-ulit, binabanggit ng Panginoon ang kanyang command, do not be afraid. Huwag kang matakot. So kung ito'y 365 times in the Holy Bible, lumalagay na bawat araw ay sinasabihan pala tayo ng ating Panginoon, huwag kang matakot. And He always gives us the reason why. It is I. Nandito ako. Ba't ka matatakot? Minsan, may nagsabi sa akin ng ganito, Father, alam mo, bilib na bilib ako sa'yo. Kasi, kapag nagsasalita ka, parang alam na alam mo yung sinasabi mo eh. Kumpiyansang-kumpiyansa ka. Honestly, ito ang sabi ko sa kanya, exact words. Kung alam mo lang nakakailang dasal ako, kung alam mo lang nakakailang hawak ako ng rosaryo ko papunta dito, kung alam nyo lang po, o kakilala nyo mga magulang ko, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, bago ang araw na ito, 2 days ago, pinupugpug ko sila ng text, pagdasal niyo ako, 2 araw na lang, hindi ko pa alam ang sasabihin ko. Kaya kung alam mo lang, pagtatawanan mo ako, bakit? 14 years, Father, hanggang ngayon, kinakabahan ka? Yes. And I don't expect na mawawala ito. And I don't want na mawala ito. Bakit? Base sa aking karanasan, sa mga pagkakataong inakabahan ako sa pagmimisa, sa paghuhumilya ko in front ng maraming tao, doon ko mas naibibigay ang the best ko sapagkat maliwanag sa akin at aminado ako na hindi lang ako ito, may sapi ako. No. Mga 10% lang ang sa akin dito at yung 90% ay sa Kanya. In fact, yung 10% ay hiram ko lang sa tunay na nagmamay-ari ng credit sa mga mabubuting nagagawa ko. Sa may-ari ng 90%, walang iba kung ating Panginoong Hesukristo lang. In fact, sa mga pagkakataong kumpiyansa ako, doon mas sumasablay ako. How about you? Sige nga, kapatid. Isipin mo, bago ka nakapagbayad ng utang, bago ka nakapasa sa isang mahalagang exam, bago ka nakapagdulot ng ginhawa at dissenting buhay sa pamilya mo, bago mo na pagtapos ng pag-aaral ng mga anak mo, bago mo na isilang ang sanggol mo, bago ka gumaling sa sakit mo, bago mo na ipagamot ang mga magulang mo, ilang santo ang natawag mo. At di ba't halos apudpod ang tuhod mo sa kakaluhod mo dahil sa kaba mo? Hence, ang kaba, kapag tamang timpla, nakatutulong upang mas kumapit tayo sa Kanya. Don't get me wrong, I am not and we are not glorifying fear. Sinasabi sa 2 Timothy 1 verse 7, God has not given us the spirit of fear. Maaaring ang takot nga ay galing sa demonyo. Sa demonyong laging nagsasabi sa'yo, hanggang diyan ka na lang, wala kang gagawing maganda, magkakasakit ka, may cancer, yung pamilya mo, mahahawa ka. Sa susunod, magkakakanser ka na. Hanggang diyan ka na lang, wala ka nang mapapatunayan pa. Hindi na mabubuo ang iyong pamilya. Ang taong ito ay marami pang ibibigay na hindi maganda. Hindi yun ang sinasabi ko. Hindi natin ginoglorify yun. Ang sinasabi ko dito ay yung takot na tamang timpla. At kahit na matindi ang takot na binibigay sa atin ng demonyo, we can turn the table around. Pwede natin itong tumpasan ng mas malaki at mas matinding pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yun ang pangontra sa takot na binibigay sa atin ng dyablo. Kaya nga mga kapatid, sinisimula natin ang bagong taon sa pamamagitan ng pagkaparangal sa ating mahal na ina. Una, humihingi tayo ng dasal sa Kanya. At pangalawa, gusto natin matuto tayo sa halimbawang binigay niya. Sapagkat siya mismo, inabahan din naman. Kaya nga ang sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Maria. Inabahan din siya. Pero, yung kabang iyon,
tinambalan niya ng mas malaking pananampalataya niya. That should also be true with each of us. Whenever we encounter fear, it should always be big faith versus small fear. Great faith, less fear. Tamang timpla. Huwag nating pagbabaligtarin sapagkat oras na inalagaan natin, pinamuo natin ang takot natin, liliit ang pananampalataya natin. And that will be very dangerous for us. Alam po ninyo, ang fear at faith, pareho lang ng pinanggagalingan yan. Magkaiba lang ng nagiging hantungan. O sige, ano yung parehong pinanggagalingan yan? Sa tingin nyo ano? Ano ang parehong pinanggagalingan ng faith at fear? The letter F. Ay, hirapin pa ba natin? No. Seriously, ang parehong pinanggagalingan ng faith at fear, parehong naniniwala yan na mayroong mangyayari. Yun nga lamang, magkaiba ng hantungan. Para sa pananampalataya, may mangyayaring maganda ngayong bagong taong ito. Para sa may takot sa puso niya, marami pang mangyayaring hindi maganda sa taong ito. Ayon. So nasa sayo kung ano ang mas paniniwalaan mo. The choice is yours. Paniniwalaan mo ba ang Diyos na nagsabi sa pamamagitan ni Prophet Jeremiah, I have loved you with an everlasting love. Hindi magbabago yon. O paniniwalaan mo, yung bumubulong sa'yo, si Taneng, di ka na mahal ng Diyos. Wala na siyang magandang plano para sa'yo. O pwede sa iba meron, pero sa'yo wala na. Ano pang hinihintay mo? Pumalpak ka eh. Iniwang ka, namatayan ka. Wala. Nasa sayo kung sinong paniniwalaan mo. Pero isang bagay ang sinasabi ko po sa inyo, kung sino ang mas pinaniniwalaan natin, yun ang mas binibigyan natin ng karapatan na kumilos sa buhay natin. Ang sinasabi ni San Pablo, ang demonyo, ang siyang mastermind, ang siyang nagmamay-ari ng lahat ng kasamaan sa mundong ito. Kapatid, magsama-sama man si Satanas at ang lahat ng kasamaan sa buong mundo, isama na din dyan yung buwisit na kapitbahay mo at yung biyanan mong impacto, magsama-sama na silang lahat. Mas makapangyarihan pa rin ang Diyos. Yun nga lang, ibang usapan kung sino ang binibigyan mo ng karapatang kumilos sa buhay mo, kung sino ang mas iyong paniniwalaan. Hindi niyo ba napuna ang ating Panginoon? Madalas bago siya makapagpagaling, anong sasabihin niya doon sa papagalingin niya? Naniniwala ka bang kaya kong gawin ito? Ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi nakadepende sa tao. Pero malaking bagay yung naniniwala ka na makakaya niya. Isipin nga po ninyo, sa hardin ng Eden, sa paradise, paano nagkasala ang tao? Nagkalat ang kapangyarihan ng Diyos sa hardin na yan. Paano nakapasok ang kasalanan? Simple lang. At one point, ang Diyos ay pinagdudahan ni Eva at ni Adan. Bakit nga kaya ayaw ipakain ito? May tinatago siguro ang Diyos. Tama yung demonyo. Ang demonyo ang kanilang pinaniwalaan. Kapatid, sinabi ko na ito minsan, pagdudahan mo na ang lahat, wag lang ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sapagkat mas maraming problema ang mangyayari sa buhay. Sana kapatid, ngayong bagong taong ito, katulad ng ginagawa natin ngayon, we declare our faith. Huwag nating papopormahin ang siyabo. Tama na mayroon tayong nararamdamang kaba. Hindi naman sinabi ng ating Panginoon, do not feel fear. Ang sabi niya, do not fear. Magkaiba yon. Ina-acknowledge ng Panginoon, makakaramdam tayo ng kaba. Ang sinasabi niya, huwag kang palulunod, patatalo sa kaba. Tulad ng mahal na ina, nang nakabayubay sa krus ang anak niya. Siguradong kinakabahan din siya. Pero napakaganda ng sinabi ng Ebanghelista tungkol sa kanya. Nakatayo ang mahal na ina. Hindi siya tumakbo bagamat natatakot siya. Hindi siya hinimatay bagamat natatakot siya. Hindi siya nagduda sa Diyos bagamat natatakot siya. Ganun sana. Nakabahan ka. Ang kaba ay kakatok sa puso mo. Tularan si Maria. Ang magbukas nito o ang kumausap sa takot na ito ay ang pananampalataya mo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot sa Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyong aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. At sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kaniyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naliko na, sapagkat malinis na ang kaniyang buong katawan at malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kaniya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ang naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat niyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon, magandang gabi na po sa inyong lahat. Naranasan niyo na ba nang mayroong kayong dumi sa mukha, sa leeg, sa likod, o sa ibang parte ng katawan na lingid sa inyo? Ibang taong nakakita, tapos sasabihin sa inyo, may dumi ka sa pisngi, may dumi ka sa likod. Anong unang-unang nagiging reaksyon po ninyo? Di ba usually, kabod nating papagpagin tayo mag-isa nang hindi tayo sigurado kung nasaan ba yung dumi talaga. Dito ba? O dito ba? O dito ba? O dito ba? Kahit na magbo-volunteer na yung taong nakakita, ako na, pilit pa rin nating pinapagpag. Kasi hanggat maaari gusto nating tayo ang mag-alis ng dumi at hindi sila. Pero ano ba naman ang mali sa tayo magpaubaya sa iba? Na iba ang mag-alis ng dumi o maglinis sa atin. Di ba? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagtutol, pag-object ni Pedro kay Kristo na hugasan ang kanyang mga paa. Ano yan? Panginoon, hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Hindi lang hindi, Hindi, as in, never. Pupwedeng nahiya siya. Pero pupwede ring pride o yabang na niya ang gumagana. Kasi, di ba, kahit pa paano may pattern si Pedro na ganito. Panginoon, hantayin niyo ako. Lalakad din ako sa tubig. Pupuntahan ko kayo. Panginoon, huwag na po tayong malis dito. Magtatayo na lang tayo ng 3 kupol. Isa sa inyo, isa kay Moises, isa kay Elijah. Panginoon, hindi ko pahihinto na arestuhin ka, na magsakripisyo ka, na mapako sa krus ka. Panginoon, kahit buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Di ba? May pattern ang
pagkabibo niya. So po pwedeng ang nasaksihan nating pagtanggi niya kay Kristo ay isang halimbawa ng mga moments na yan na umaandar ang kanyang pride, ang kanyang yabang. Kasi, bakit nga ba siya magpapahugas? Kaya naman niyang hugasan ang sarili niyang panga-panga. At kapag nagpahugas siya, ibig sabihin nun, inaamin niya na mabdumi ang kanyang mga paa. Kaya nga, makahulugan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, kung hindi kita hugasan, wala tayong kaugnayan. Na para bang sinasabi ng Panginoon sa kanya, ito na nga, ako na ang nagpapakababa, ako na ang lilinis sa iyo, ako na ang aalis ng dumi mo. Bakit ayaw mong magpaubaya? Bakit ayaw mo rin magpakumbaba? Mas palalinin po natin. Alam po ninyo, itong binasa natin sa Ebanghelyo ay version ni Saint John ng Last Supper, ng hapon ng Pampasko. Sa ibang version, ng ibang ebanghelista, hindi ba ang version doon ay si Jesus ay dumampot ng tinapay at sinabing, ito, katawan ko. Si Jesus ay dumampot ng kalis na may lamang alak at sinabing, ito ang dugo ko. Kasi ang ipinapahiwatig na dito ay ang kanyang magiging sakripisyo, ang kanyang magiging kamatayan, kung paano ang kanyang katawan ay magkakabali-bali, kung paano ang kanyang dugo ay dadanak sa Kalbaryo. Maniwala po kayo, ganun din ang ipinapahiwatig sa Ebanghelyong napakinggan natin. Yung action ni Jesus, napakamakahulugan po nito. Yung pag-alis niya ng kanyang panlabas na kasuotan, ito yung sinasabi sa Philippians 2 verse 7. God emptying Himself. Binabasyon niya ang kanyang sarili. Hinuhubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At nang ilakip niya sa kanya, itapik niya sa kanya, o ipalop, ilagay niya sa kanya yung tuwalya, ito naman yung sumisimbolo sa pagyakap niya sa ating pagkatao. Sapagkat bumaba siya mula sa langit, naging tao. Hindi siya bumaba ng ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa kanyang sarili lamang, sa kanyang sariling kapakanan. Talaga siya'y naging tao. Niyakap niya ang lahat ng kahinaan, lahat ng paghihirap, nating mga tao. Dinanas niya ang lahat ng ito. At yung pagyuko niya, yung pagluhod niya, yung paghugas niya ng paa ng mga alagad niya, which by the way, is reserved na gawain sa taong pinakaaba. Ni hindi yata ginagawa yan ng mga aliping Hudyo. Ang gumagawa niyan ay ang mga alipin na hindi Hudyo, ng mga pagano, ng mga hentil. Yan ang ginawa ni Kristo, sapagkat sinasabi naman ito, ang kanyang magiging suktulang pagpapakaaba para sa tao. Mamamatay siya sa krus na parang isang kriminal. Mamamatay siya sa paraang kahiyahiya at karumal-dumal para sa ating kaligtasan. Kaya nga po mga kapatid, mapapansin po ninyo, yung intro ni Saint John tungkol dito. Ano ang sabi niya? Ngayon, ipapakita niya ang kanyang pagmamahal, ang sukdulan ng kanyang pagmamahal sa kanyang mga alagad. Kung ito'y paghuhugas ng mga paa lamang, wala lang introng ganyan. Pero hindi ito paghuhugas ng paa lamang. Ito'y pagpapahiwatig ng kanyang magiging sukdulang sakripisyo sa Kalbaryo kung saan huhugasan tayo. Huhugasan tayo sa kasalanan at ang magiging panghugas ay ang ibubuhos niyang dugo sa Kalbaryo. Yun ang ipinapakita dito. Yun ang inaalok sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Unfortunately, madalas tulad ni Pedro, tumatanggi rin tayong pahugas kay Kristo. Kasi may pride din tayo. Unang-una, ayaw nating aminin na makasalanan tayo, na dapat tayo hugasan ni Kristo. Ayaw nating aminin na makasalanan tayo, na may mali sa ating pagkatao, na may palso sa pag-uugali natin. In the same vein of thought, na ayaw nating aminin sa Panginoon na nahihirapan tayo, nangungulila tayo, nasasaktan tayo, hindi na natin kaya, nalilito tayo, nanghihingi natin pananampalataya.
At ang mas mahirap pa dito, alam na natin kinakailangan tayo hugasan ng Panginoon. Ayaw natin. Kasi tayo mismo, ang gusto nating maghugas sa sarili natin. Hindi tayo nangungumpisal. Kasi ang katuwiran natin, ganun din naman, magagawa ko din naman. At yung pari na yan, tao lang din naman yan. Hinuhugasan natin ang ating konsensya sa pag-iisip na, wala namang mali sa ginagawa ko. Yung ginagawa ko, ginagawa na rin naman ng iba. Natural na lang yan. Ayaw nating magpatawad, ayaw nating humingi ng tawad. Ang panghugas nating ginagawa mababaon na rin naman sa limot yan. Kahit pa paano, nasaktan din naman ako niyan. Anong tawag dyan? Anong tawag sa paghuhugas na yan? Brainwashing. So iniisip natin tayo hugas na, tayo malinis na, pero sa totoo lang, hindi pa. Ganon din naman, hinuhugasan natin ng ating kalungkutan sa pamamagitan ng pagbili ng kung ano-ano dyan. Pakikipagrelasyon sa kung sino-sino dyan. Hinuhugasan natin ang mga ginagawa nating kasalanan sa konsensya natin sa pamamagitan ng panakanakang paggawa ng kabutihan. Total, tumutulong naman ako Okay na yung ginagawa ko. Kahit nangungupit ako, kahit nagnanakaw ako, tumutulong naman ako sa ibang tao Sinong niloko mo? Alam mo na hindi hugas ang sarili mo. Sapagkat tanging makapaghuhugas sa atin ay ang Diyos lamang. Ang tanging makapagpupuno sa atin ay ang Diyos lamang. Ang tanging sagot sa mga hinahanap natin ay ang Diyos lamang. Don't you realize nang magkatawang tao ang Panginoong Jesus, kinakailangan magkatawang tao, kinakailangan tubusin ang tao, so kinakailangan may magkatawang tao. Hindi sinabi ng Diyos sa isa sa kanyang mga anghel, ikaw na lang, proximo na lang ako. Kinakailangan hugasan ang paa ng mga disipulo. Hindi sinabi ng Panginoon, total, master and teacher niyo ako. Pedro, total, ikaw naman ang magiging pinuno ng simbahang itatatag ko. Pag ako'y lumisan sa mundong ito, ikaw na mag-proxy sa akin. Ikaw na maghugas ng mga paa ng iyong mga kapwa-disipulo. No! Si Jesus ang siyang bumaba. Si Jesus ang siyang nagpakababa. Si Jesus ang Diyos ang siyang naghugas sapagkat si Jesus ang Diyos ang siyang sa atin ay tanging makapaghuhugas at makapagligtas. Sa totoo lang, kahit pa paano, pwede nating isipin na blessing din itong lockdown. Siyempre, sa mga pangit na nangyayari, ang sabi nga ni San Pablo, in everything give thanks. Tingnan natin yung positibo. Dapat may makuha tayong maganda kahit pa paano. Itong lockdown, lalo na ngayong Holy Week, nasabi ko nga sa isang sermon ko tumapat pa. Bakit? Pwede nating isiping blessing kahit pa paano. O hindi ho ba? Sa lahat ng mga yugto sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko, itong mga mahal na araw na ito, ang mga araw kung saan ang dami nating mga pinagkakagawa upang di umano'y malinis tayo sa kasalanan. Magsisimba ako, magpupresyon ako, magkukumpisal ako, a-attend ako ng recollection, ng retreat. Magpapalaspas ako. Mag-aayuno ako. Maglilimos ako. Magbibisita iglesia ako. Para mabawas-bawasan ng kasalanan ko kahit paano. Yung iba to the extent na nagpapasan pa ng krus, nagpapapako pa sa krus. Nagpipinitensya pa, sinasaktan ng katawan para dito. Bakit ko sinabing blessing kahit pa paano? Kasi upang iparealize sa atin, hindi tayo kundi ang Diyos ang siyang makapaghuhugas sa atin. Hindi tayo kundi ang Diyos ang siyang makapagliligtas sa atin. Hindi yung ating mga ginagawa ang makapaghuhugas at makapagliligtas sa atin. Ang makapaghuhugas at makapagliligtas sa atin ay yung ginawa na ng Diyos para sa atin. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus para sa atin. That alone is enough. Hindi ko sinasabing huwag na tayo magpresyon, huwag na tayo magdasal, magsimba, hindi ko sinasabi. Pero maging maliwanag po sa atin
that it's not about us, it's about Him. It's not about what we are doing, it's about what He did para sa atin. Kung may kababaang loob tayong isipin yan habang ginagawa ang mga ritual ng pagpapakabanal, ang mga gawain ng pagpapakabuti, sabi, mas magiging maliwanag sa atin na ano man ang ating ginagawa ay participation lamang natin, pag-ayon lamang natin sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sa gayon, magiging maliwanag sa atin ang Diyos dapat ay lahat-lahat sa buhay natin. Sa gayon, nasabihin natin yung sinabi ni Pedro, Panginoon, ako, hindi lang po ang mga paa ko, pati ng mga kamay ko, pati ulong, paliguan nyo na ako. You will realize na siya lamang talaga ang makakagawa ng lahat-lahat para sa atin. Unfortunately, hindi ito tinanggap ni Judas. By the way, hinugasan din ni Jesus ang kaniyang mga paa. Sabi nga ni St. John Chrysostom, in an effort, by the way, para bang i-convince si Judas to rethink ang kanyang plano. Para sabihin kay Judas, ako ang makapagpupuno ng kakulangan mo. Ako ang makapaghuhugas ng kalungkutan mo. Ako ang makapagbibigay ng lahat sa iyo. Pero hindi yung tinanggap ni Judas. Instead, hinugasan niya mismo ang sarili niya. Para sa kanya, self-sufficient na siya. Hinugasan niya mismo ang sarili niya sa pamamagitan ng pera. Hinugasan mismo niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-iisip na walang ginawa. Walang masama sa ginawa ko. Dapat lang na ginawa ko ito. Magtataka ba tayo kung bakit nagpakamatay ang tao ito? Ngayon po ay gagawin natin ang ritual ng paghuhugas ng Alam po ninyo, naranasan ko na rin magpahugas ng paa. Ako yung hinugasan. Alam ko, sa mga madre na kapatid ko, nahugasan ko ang paa, nandun yung discomfort. No. Si maring nahiyan sila. Sigurado ako, katulad ng ginawa ko dati bago ako magpahugas ng paa, hinugasan na nila yung paa nila kanina. Baka nga yung iba dyan, kung meron man, o kung pwede man, nagpa-pedicure pa. Si maring, uncomfortable sila, nahiya sila. And that is acceptable. Bakit? Kasi tao ko eh. Tao ko. Malay ba nila kung bukal sa loob talaga ginagawa ko? O parang palabas lang ito? Malay ba nila kung pag nakita ko yung paa nila, ba't ganito yung paa ni sister? Kapitisan ko. Kaya, acceptable yung feeling at yung thinking na yun. But my point is this. Huwag natin itong isipin at huwag natin itong maging attitude sa Panginoon. Kapag pinapakita natin sa Kanya ang lahat sa buhay natin, huwag kayong mag-alala. Hindi siya parang, nako, laki ng problemang ginawa mo. Ay, nako, ang palpak mo. Ay, nako, wala ka ng pag-asa sa buhay na ito. Ay, nako, wala nang magandang mangyayari sa buhay mo. Hindi niya rin tayo sisisihin sa mga maling ginawa natin. Kasi ang Diyos, at alam niya ito, siya talaga ang pinaka-makapaghuhugas sa atin. Kaya nga sabi niya, di ba? Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa atin. Ang alalahanin natin lagi ang ginawa niya sa Kalbaryo, na para bang sinasabi niya sa atin, wala akong hindi kakayanin gawin para sa kaming mga pare sa Bikariyan ng San Jose ay mayroong group chat sa Messenger ba yun? Ama? Pag sinabing Bikarya, ito yung small unit, kalipunan, maliit lang, ng mga parokya, particularly dito sa San Jose. May ilang pari po kami. So sa aming group chat, minsan napag-usapan, lockdown na naman. Wala na namang misa. Siyempre, wala na namang kolekta. Tis-tis muna. Nako, mga pare, nagsenda na ng pictures ng kanilang mga ulam. Yung isa nagsend, tuyo lang, daing lang,
Yung isa, tinapay lang. Yung isa, itlog lang. Yung isa nga parang kanin at asin lang. Wawa naman. So humantong na sa biru-biruan. At ang nakakansyawan po, lalo tigit ng mga batang pare, yung pinaka-senior priest sa amin na si Father Len. Tinawag namin siyang Lolo. Si Father Len po ay naka-assign sa San Jose sa sentro. At ang naging kansyaw namin sa kanya ay ganito, Lolo, pengi pong ayuda. Pupunta po kami dyan sa inyong parokya. Pipila kami iyong mga apo. So talagang biru-biruan lang. Hanggang sa the other day, may na-receive akong sobre. Galing kay Lolo. Father Len. Pinansyal na tulong. Nagulat ako. Kasi biru-biruan lang naman. At alam ko, lahat naman apektado. Baka nga galing sa kanyang sarili pang bulsa ito. Yang ang sabi ko sa kanya sa mensahe ko, Father, maraming salamat. Isa-save ko ito hanggat di ko kailangan, di ko gagamitin. At kapag nakaraos na, ibibigay ko muli sa iyo para mas makatulong tayo sa ibang mas nangangailangan. Ito. But you see, natouch ako. Nevertheless, kaugnay nito, I believe, na-touch din namin si Father Len. What do I mean? Na-touch namin siya kasi pinanghawakan namin ang kabutihan niya. Nanampalataya kami sa malasakit niya. Kasi kahit biru-biruan lang, hindi namin naisip, iseryosohin kaya niya, hindi namin naisip, baka ma-offend siya. Hindi namin naisip, baka isnabin lang niya. Hindi namin naisip, baka mapikon siya, wag na lang. No! And so, in a sense, I believe that touched him and that moved him into helping, into giving. James 1 verse 6. And sabi doon, when you ask, when you pray, have faith, believe, do not doubt. For a person who doubts is like a wave of the ocean, being tossed and being blown by the wind. That person should not expect something from the Lord. So parang sinasabi dito, kapag tayo nagdarasal, dapat sa una pa lamang, nandun ang ating pananampalataya na diringgin ng Diyos ang ating mga dasal. Hindi po yan kakapalan ng mukha. Ang tawag dyan, pananampalataya. Sa kabutihan, sa pagmamahal, sa kapangyarihan, ang ating dakilang may kapal. Kayong mga magulang, sige nga, ano sa tingin po ninyo ang magiging reaksyon ninyo kapag ang inyong anak ay hihiling sa inyo, pero pinagpapawisan, nanginginig, kinakabahan, Mama, Papa, pwede po ba? Hindi kaya mas ma-offend kayo sa ganyan kesa siya'y maghihingi ng favor sa iyo nang may kumpiyansa sa kanyang kalooban. Kasi ibig sabihin kapag may kumpiyansa siya, nagtitiwala siya sa iyong kakayanan, sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan. Isn't it that a good parent like you will do anything and everything para sa anak mo kung bakit magiging ganyan ang pakiramdam nito? Palagay ko, ganun din, mas lalo na sa Diyos. Nasasad siya kapag tayo natatakot, nag-aalangan, lumapit sa Kanya. Kasi ano pa ba naman ang kailangan niyang patunayan talaga? Para sa atin, ibinigay niya ang bugtong na anak niya. Para sa atin, namatay siya. Samantalang tayo makasalanan pa. Ang sabi nga, di ba? Diyan, wala ng pag-ibig na mas hihigit pa. Tapos matatakot tayo sa Kanya. Tapos mag-aalangan tayong lumapit sa Kanya. Nasa sa atin ang diferensya. And that will somehow break the heart of God. Because despite of what He did, we will still doubt. Pansinin po ninyo, marami sa mga pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo, lumapit sa Kanya, humabol sa Kanya, sumigaw sa Kanya, anak ni David! Nakipagsiksikan para lamang makita siya, para lamang mahawakan ang laylayan ng damit niya. So sa una pa lang may pananampalataya na.
At sa maraming mga pagkakataon, bago magpagaling ang ating Panginoon, chinecheck niya kung ito'y nananampalataya ba talaga sa Kanya. Because that touches God. When we believe, not just in His power, but most especially in His love and His goodness. And that moves God to do great things for us. Isipin po ninyo, ang sabi ng ating Panginoon, hindi ka pa humihiling, alam na ng Diyos ang iyong kailangan. Okay? Pero bakit sinabi pa niya sa atin, humingi ka at ikay bibigyan. Kumatok ka at ikay pagbubuksan. Humanap ka at mayroon kang masusumpungan. So ibig sabihin, kahit alam na ng Diyos ang ating mga kailangan at panalangin, hindi pa man natin sinasambit sa mga bibig natin, kailangan pa rin nating manalangin, kailangan pa rin nating humiling, sapagkat yan ay ipagpapakita ng pananampalataya natin sa kapangyarihan, pagmamahal at kabutihan ng Diyos natin. Para sa akin nga, baka mas natutuwa pa ang ating Panginoon sa ating mga paghiling, kaya sa ating mga hinaing. Kasi yung hinaing, ang focus nun ay nasa problema. Panginoon, may sakit ako. Wala na akong pera, wala na akong pampagamot. Parang pabigat ako sa pamilya ko. Panginoon, hirap na po ako. Litanya ng problema. Pero yung hiling, yes, hindi dinideny ang realidad ng problema. Pero ang focus ay nasa tulong na ibibigay niya. You see the difference? Yung hinanaing, parang hopeless na. Pero yung hiling, punong-puno ng pag-asa. At ang pinangahawakan niyan, ang Diyos ay tutulong sa akin. Yan ang inaasahan ko. Yan ang pinangahawakan ko. Natatandaan po ba ninyo nung namatay si Lazaro? Yung kaibigan ni Kristo? Kapatid ni Marta at Maria? Pagdating ni Jesus, anong sabi ni Marta? Panginoon, kung nandito lang po kayo, hindi mamamatay ang kapatid ko, di ba? Pero kahit ngayon, naniniwala ako, ibibigay sa inyo ng Diyos anuman ang hilingin ninyo. O di ba? Sinong hindi matatouch dyan? Actually, bago pa yan, natouch na ang Panginoon ng kanyang kalooban. Kasi may sakit pa lang si Lazaro. May nagbalita na nasa kanya. Ito'y pinakibalita ng mga kapatid ni Lazaro, ni Marta at Maria. At ano ang sabi sa balitang ipinahatid nila kay Kristo? Hindi nila sinabing, sabihin nyo nga sa kanya, Panginoon, si Lazaro na mahal ka ay may sakit. Hindi yun. Ang sabi nila, pakisabi nyo nga sa kanya, Panginoon, ang kaibigan mong mahal mo ay may sakit. You see, madalas aminin natin, naiisip natin, natutuwa ang Diyos kapag sinasabi natin at ipinapakita natin sa salita at sa gawa ang pagmamahal natin sa Kanya. Okay? Pwedeng tama? Pero isipin po ninyo, ano pa ba naman ang maidaragdag natin sa Kanya? Wala na. Perfecto na siya. Eh sa palagay ko, kung ang Diyos ay talagang natutuwa sa atin, manapa mas natutuwa siya kapag pinaniniwalaan natin, kine-claim natin, pinangahawakan natin ang pagmamahal niya. Yung naniniwala tayo na kahit ano titiisin niya, na kahit ano gagawin niya sapagkat tayo ay mahal niya. Kasi pag nagaganon, maliwanag na hindi natin binabaliwala talaga ang ginawa para sa atin ng Panginoon. Ang Biyernes Santong ito. Maliwanag naman, di ba? Ang paalala niya sa atin, ang itatag niyang Eucharistia, gawin niyo ito bilang pag-aalaala niyo sa akin, sa ginawa ko para sa inyo. Hindi ibig sabihin gusto ng Panginoon ng affirmation. It doesn't need that. Again, kundi upang ipaalala pa rin sa atin, sa ating kalooban, habang ito'y ating pinaniniwalaan, na hindi tayo maghihirap, hindi tayo matatakot, hindi tayo magkakasakit, hindi tayo mapapahala, hindi tayo iiyak, hindi tayo malalakdown sa mahabang panahon, sapagkat gagawa ng paraan ng Panginoon. Kung yung krus na simbolo dati ng pagkamatay, ginawa niyang simbolo ng pagkabuhay. Kung yung kahit anong pagkakasala ng tao sa buong mundo,
kanyang nabigyan ng kapatawaran. Kung yung kamatayan, nagawa niyang simula ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ano yung problema mo yan? Ano na lang yan? Sana sa selebrasyong ito, wag muna nating pagkaabalahan yung iparamdam natin sa Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Sana, mas pagnilayan muna natin, mas paniwalaan muna natin, mas i-claim muna natin ang totohanan kung gaano niya tayo kamahal. Because that will touch ka. That will move ka. And that will activate more quickly God's power, God's love, and God's goodness in our life. More than anything else, yan ngayon ang ating kailangan eh. Yan ngayon ang ating kailangan. Yung maniwala tayo na hindi niya tayo kalilimutan, hindi niya tayo pababayaan. Kasi ngayon meron tayong maraming pinagdaraanan. Ito sana mga kapatid, ang maging diwa ng ating pagdiriwang. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. May mga bagay sa ating buhay na bagay. Yun bang tama, ayos na magkasama? Na kapag magkasama, mas tumitingkad ang kanilang ganda at mas tumitingkad din ang kakayanan nila. Halimbawa, ang mga kulay na puti, itim at pula ay bagay na magkakatabi sapagkat mas tumitingkad ang kulay ng bawat isa. Ang ulam na prito ay bagay sa ulam na may sabaw. At mas sumasarap ang alak kapag may bagay, tamang pulutan na pinapapak. Gayon din sa buhay natin. May mga taong sapakat, sakto, bagay, right person para sa atin. Yung bang tutulong sa atin na lumitaw, lumutang ang the best sa atin at tayo rin sa kanila sapagkat dapat ganun din, vice versa, ang maging epekto natin sa kanila. Sa anumang sitwasyon, lalo na relasyon na inilalagay tayo ng Panginoon, gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang maging bagay at tamang tao para dito. Para mas madali sa Diyos ang tuparin para sa ating lahat ang kanyang magandang plano. Imagine kung gaano na dapat kalayo ang narating ng iyong pamilya. Kung wala kang problema sa asawa mong irresponsable o may bisyo. Kung wala kang problema sa anak mong pasakit ulo. Kung wala kang problema sa kapatid mong pasaway. Ang layo na sana ng narating ngayon ng inyong pamilya sa buhay. Hindi lang ito sa material na bagay, kundi sa kaligayahan ng buhay. Diba? Kung minsan may expression tayo, biro lang pero malalim ang katotohanan. Kapag masayang-masaya naman yung pamilya, walang problema sa bawat miyembro ng pamilya. Tapos, medyo kapos lang sa pera. Ano ang lagi nating ekspresyon? Ano yon? Pera na lang ang kulang. Mayaman na. O, baligtarin natin. Sa isang pamilya na mayroon naman kahit papaanong sapat na pera, pero may problema sa miyembro ng pamilya. Ay, pwede mong sabihin doon, kulang na lang. Katinuan ng asawa ko, katinuan ng anak ko, katinuan ng kapatid ko, mayaman na ako. Masaya na ako. Ito yung expression natin. Pwede namang walang problema, di ba? May problema darating. Okay lang kung manggagaling sa labas ng pamilya natin. Pero yung problemahin mo yung tao na dapat ay kakampi mo sa pagharap sa problema. Masakit yun, nakakapagod yun. Naisip ko nga napapansin ko sa mga pamilya. Ano ang pinakamatinding problema na po pwedeng makapagpahinto sa pamilya? I think kamatayan.
Pag namatay ang isang miyembro ng pamilya, titigil ang mundo, titigil ang pamilya. Pero kahit namatayan ka, basta walang problema sa bawat miyembro ng pamilya, pag nailibing yung namatay, bilang ka lang ng ilang buwan, makaka-move on yan. Mabilis yan. Uusad uli yan. Kasi walang problema sa bawat miyembro ng pamilya. Pero, yung pare-parehong buhay, pero may problemang binibigay. Daig mo ba yung araw-araw kang pinapatay? Diba? Mas stuck up ka. Hindi ka makauusad. Kaya't kung ang pamilya natin ay maayos, nako, pasalamat ka sa Diyos. Kasi most likely, mas mabilis na matutupad ang kanyang magagandang plano para sa iyo at sa pamilya mo. You see? Kapag maganda ang support system mo surrounding you, your family, mas madaling magnegosyo, mas madaling magtrabaho. Di ba? Kahit mapagod ka, mapagod ka, mapagod lang yung katawan mo, pero hindi ang puso mo. Kahit mapagod ang katawan mo, basta inspired ang puso mo, ay, ganado ka pa rin sa negosyo, sa trabaho. Mas madaling mag-aral, mas madaling makipagkapwa-tao. Hindi ka maiinggit sa ibang tao. Okay yung pamilya mo eh. Mas madaling magpakabuting tao. Kasi nakikita mo parang mga anghel sa bahay mo. Unfortunately, kung ang pamilya natin ay merong hindi tama, merong hindi ayos, dasal tayo sa Diyos.